Isang lalaking artistahin noon ang mistulang wala ng mukhang yaharap. Matinding dagok sa buhay ang dinanas ng 25 anyos na si Eloy Alviso. Si Eloy kasi ay lumalabas dati sa mga television shows. Hindi yan magkaka-infection kasi panghabang buhay naman yan. Sa loob ng 10 taon, ni isang beses ay hindi man lang nawala ng gana ang isang tao na nagngangalang Eloy Alviso sa paghingi ng simpatya at pagmamakaawa sa mga tao sa loob ng internet. Guys, please help us for Eloy Alviso for my condition. Ako nga pala si AC at sa video nito, tatalakayin natin kung sino si Eloy Alviso, bakit halos sa bawat post na kanyang pinapalabas, mapaimahe man ito o status, ay puno lamang ng mga taong tumatawa at naiinis sa kanya ang ating nakikita. Taong 2016 nang pinalabas sa mga major TV channels ang isang balita tungkol sa isang lalaki na gumastos daw ng 500 pesos para patangusin ang kanyang ilong. Yun nga lang, wala itong ideya na ang cosmetic surgeon pala na binigay sa kanya ng kanyang kaibigan ay hindi pala talaga isang cosmetic surgeon. Naimpeksyon ang ilong at baba ni Eloy. Hindi na mababakas ang dating hitsura niya. Ayon kay Dr. Vicente, hindi purong collagen ang itinurok sa baba at ilong ni Eloy. Dahil sa kwento na pinalabas ng mga TV channels na ito, sumikat agad ang pangalan ni Eloy dahil sa kakaibang kwento nito. Kaya makalipas ang ilang mga buwan, nagkaroon ito ng isang short documentary kung kamusta na ang kanyang kalagayan pagkatapos ng pangyayaring iyon. Kamusta buhay mo ngayon? Nag-isip po ako ng way para mag-iba ng character or madagdagan yung kita ko. Nag-character po ako saan-saan. Kasi po, di ba sir, ano po tayo ngayon? Ang Halloween po November 1 lang. Ay sabi ko sarili ko, para sa akin hindi November 1 ang Halloween. Gusto ko everyday. Para daw may pangtustos si Eloy sa pang-araw-araw nitong pangangailangan at makapag-ipon para sa pagpapagamot daw nito sa kanyang ilong. Maliban sa trabaho nito sa isang bakery, pinapasukan din daw ni Eloy ang ilang mga gig na kung saan maglalagay ito ng makeup at magsusuot ng Halloween costume sa tabi ng daan. Sa panahong ito, talaga namang nakakaawa ang kanyang kalagayan at maraming mga tao din naman ang sumasang-ayon dito, with them stating na nagkamali siya but all of us deserves a second chance. Kahanga-hanga ang determinasyon at positibong pananaw ng batang ito kahit na may masamang nangyari sa kanya. Dapat ito yung tulungan ng ABS-CBN kaysa kay Marlo. Hindi lamang alam ng mga taong ito na pagkalipas ng ilang mga taon ay wala pala itong pinagkaiba kay Marlo Arizala. Pagkatapos ng mahigit kumulang 3 taon, noong buwan ng February of 2019, nag-upload si Eloy Alviso ng isang post sa Facebook group ng Tulfo Brothers Worldwide stating na gusto daw nitong ipabura sa GMA ang kanyang video dahil pinagkakakitaan daw nila ito. At ayon pa sa kanya, pakinggan po aking panawagan sa GMA Network. Pakibura na po ng storya ko sa mga programa ninyo na pinagkakakitaan nyo na. Panahon na para magsalita ulit ako laban sa inyo. Pinagsasamantalahan ninyo ang aking kahinaan at noong panahon na depressed ako at noong panahon na nag-iisip ako kung saan ako hihingi ng tulong. Sana hindi nyo na lang po pinalabas yung storya ko kung iinsultuhin din naman po ng maraming mga kababayan nating hindi makaintindi ng aking kalagayan. Hindi lamang pag-post sa isang group ang ginawa ni Eloy dahil gumawa din ito ng video para sa GMA Network dahil marami na daw itong natatanggap na pangbabash at paninira sa kanyang pagkatao dahil sa kanila, stating na humihingi po ako ng panawagan po sa inyo. Nakikiusap naman po ako. Dahil samot sari-sari na po mga komento, mga basher, mga pambabatikos po. Yung mga nababasa ko po na hindi po maganda. Yung mga nababasa ko po na sobrang nakaka-insulto na sa pagkatao ko, sa dignidad ko. Sobrang hindi po ako natutuwa sa ganyang pinalabas po ninyo. dahil hindi pa rin ito makontento, makalipas ang ilang mga araw, gumawa na naman ito ng follow-up video with the title na GMA Network, Huwag Ninyo Ako Subukan, Hindi Ako Natatakot Sa Inyo, stating na pinagkakakitaan lamang daw siya at wala daw itong natanggap na pera mula sa kanila. Ang inilalapit ko po nung kayang time na yon, nung
panahon na kailangan ko po ng tulong ay yung matulungan po ako, may paskill man lang po ang aking numero sa TV screen nitong investigative documentaries at ng front row, pati na rin po ang aking bank account. Ngunit po, nung maipalabas na po itong istorya ko, pangalawang beses pa nga po pinalabas na yan doon ng investigative documentaries, wala man lang po ako nahita at wala man lang po ako natanggap. Ang katwiran lang po ng researcher nila o researcher ng investigative documentaries ay documentary lang daw po. Pero yung tulong po na inaasam ko, yung maipaskill man lang po ang aking numero at ang aking bank account sa TV screen nila ay hindi man lang po nagawa. Kung ganito naman ang nararamdaman ni Eloise sa panahong ito, iba naman ang nakikita ng mga taong sumusubaybay sa kanya. Kamalian mo yan kaya ikaw ang lumutas ng problema mo. Hindi yung magpapaawa ka sa mga tao. Paano naman yung mga batang may mga sakit na mas karapat dapat tumanggap ng tulong? Kaya ganyan ka kasi hindi mo nakuha yung gusto mong tulong sa iba. Mukhang pera tong kumag na to. Kagagawan mo yan. Ngayon, hihingi ka ng tulong? Nyari sa'yo kapatid. Dokumentary lang yan bro. Kung gusto mong tulungan ka, dapat dun sa gumawa sa'yo niyan or sa family niya. Maging kontento ka kung anong binigay ni God. Awa naman po kayo, may puso po kayong nadarama sa puso nyo. Tao lang po ako, nasasaktan din. Hindi naman po ako lumapit sa inyo para ipakita ko sa inyo na tulungan nyo ako. Lumapit po ako sa inyo para ipakita ko po sa inyo na ito, hanggang ngayon bumabangon pa ako. Hanggang ngayon, lumalaban pa ako. Habang lumilipas ang bawat taon, paunti-unti nang nawawala ang awa na nararamdaman ng mga tao na minsay sumusuporta sa kanya. Dahil sa bawat pagmamakaawa na pinapalabas nito, galit at inis ang pumapalit sa damdamin ng mga tao. Nanggit kayo na tambay-tambay din eh. Ang dami-dami nyo dito, ang dami-dami nyo dito. Nagaligid-bigay, damihan nyo. Damihan nyo. Paisa-isa lang gusto nyo, paisa-isa. Magbabayad ako ng kuryente. Di ba ako kakabayad, tapos hindi man kayo makapag-ano. Ganito ang ginagawa ni Eloise sa mga taong nanonood sa kanyang live streams pag hindi sila nagbibigay ng pera. Papaalisin. Oo, wag na po kayo dito. Hindi naman kayo tutulong eh. Alis na lang po kayo, tinan nyo oh. Dali na. Wala din naman kayo may tutulong. Wag na po kayo Alis na po kayo. Hindi naman kayo magpapadala eh. Dali na po. Huwag na po kayo manood ng live. Wala din po mangyayari. Tatawagin na tamad dahil hindi ito nagbibigay. Hindi kaya mag 10,000? Tamad? Ay nako, tamad talaga yung mga yan. Mag-e-end na ako. Tamad pala kayo eh. Tamad! O kaya naman mga magnanakaw. Ayan nanakawin nyo na. Kita mo? Ino-open yung laman ng wallet ko. Tapos nanakawin yung laman ng wallet ko. Hindi na nahiya. Di ba? Nag-o-open ng laman ng may laman. Magnanakaw. Hinayupak. Di ba? Nanakawin niya yung laman ng wallet ko. Grabe. At higit sa lahat, nanglilimos din to ng iba't ibang mga pagkain dahil baka daw gusto siya padalhan ng kanyang mga manonood. Baka gusto niyo akong padala ng burger with fries, with spaghetti, with coke float. Baka naman, with chicken joy. Sa mga nais tumulong sa akin dyan, baka naman. Sa mahigit 10 taon, ang buong buhay ni Eloy Alviso ay umiikot lamang dito. Pagmamakaawa, panglilimos at panunumbat sa mga tao kung hindi nila nabibigay ang kanyang gusto. At hindi lamang din ito base sa ating nakikita, kundi ganito din ang nakikita ng karamihan sa mga tao, stating na ginagawang asset yung mukha niya. Akala mo naman nakakaawa, hindi naman bagay sa attitude niya. Ewan ko ba, kung ako ay may spare money, I donate it na lang sa mga animal shelter kesa sa animal na to. Dapat nire-report to. It's okay to give once, maybe twice. Pero ginagawa ng trabaho panlilimos. Get a job. Sa sobrang ganid nito sa pera, kahit nga mga foreigners na sumasali sa kanyang live stream ay hinihinga na din ito dahil gutom na daw siya. Ang nakakahiya pa ay hindi lamang ito maliit na halaga dahil ang lakas talaga ng loob nitong humingi ng 100,000 pesos. No. I'll cash app. You got cash app? I'll send you money for food. You hungry? Yeah, I'm hungry. I want to paying my rent. Oh. Yeah? How much money Yes. you need? How much money you need? How much? I need 100,000. I need 100,000. Now you fucking bugging. See, I'm not.
See, I was being serious. I was gonna help you out, give you something to eat if you needed it. But since you wanna be funny, now you ain't getting shit. Kung pakapalan lamang ng mukha ang pag-uusapan, kahit na hindi kumpleto ang mukha ni Eloy, talagang panalo pa rin ito sa ganitong kompetisyon. Dahil nung dumating ang panahon na kung saan marami ng mga tao ang nagagalit sa kanya at hindi na nila nagugustuhan ang kanyang mga ginagawa, stating na napakatamad mo, magtrabaho ka. Ako, minor de edad pa lang, pero nagsusumikap, nanlilimos online para may pang Jollibee. Sobra sa pagpapaawa sa Facebook. Lahat ng post may Gcash account, tapos puro luho lang pala. Huwag kami. Nag-upload kagad ito ng isang post sa kanyang Facebook page, stating na kakasuhan daw niya ang mga taong ito dahil sinisiraan daw siya. Going to NBI Cybercrime soon. Tuloy nyo lang paninira nyo sa akin at paggamit ng pangalan ko at buhay ko. Lahat ng mga taong ito, NBI Cybercrime nang bahala. Ngunit sa halip na ang mga taong ito ang magkakaroon ng kaso, parang si Eloy pa siguro ang magkakaroon kung mapapatunayan na siya ang gumagamit ng isang Facebook account para magpanggap bilang kanyang kapatid habang humihingi ng pera para daw panglibing sa kanya. April 3, 2022. Ito daw ang araw na kung saan pumanaw na ang ating pinakamamahal na si Eloy Alviso at natatanging kapatid na lamang doon nito ang nag-upload ng post stating na, "Paalam kapatid, never kang sumuko sa lahat ng laban pero nananatili kaming nasa tabi mo, mahal ka namin." Habang kasama ang isang picture ni Eloy katabi ang 3 letra RIP. Kasunod ng imaheng ito, naglabas na naman ito ng panibagong upload. Nagpapahiwatig na i-delete na daw nito ang kanyang YouTube channel. Paalam sa mga followers at supporters ng aking kapatid na si Eloy Alviso. Ang kanyang account na YouTube channel ay amin ang buburahin upang wala na kayong masubaybayan o makita sa kanyang buhay. Mananatili pa rin kaming sa tabi niya. Maraming salamat po. Ngunit kinabukasan ay nag-upload na naman ito ng isang post. Sa comment section, makikita natin ang comment ng isang viewer stating na, "Nabasa ko kahapon sa post nyo. Sabi nyo kahapon buburahin nyo na yung account na to. Sayang naman yung account niya kung buburahin." At ang reply lamang ng kapatid daw ni Eloy dito ay, "Minabuti naming huwag na munang burahin upang malaman natin kung gaano katapang at katatag si Eloy Alviso. Pray for healing in his pain to ongoing process situation. God bless po." Pagkatapos ng community post na ito, laking gulat ng kanyang mga taga-subaybay nang bigla na lamang itong bumangon sa kanyang hukay at magiging guest na daw ito sa programa ni Mon Tulfo. Hindi lamang din pala ito ang kauna-unahang pagkakataon na nagpanggap si Eloy na pumanaw na daw ito. Dahil noong taong 2020, mayroong isang Facebook account na nagngangalang Vincent Lukman na nagpapakalat na pumanaw na daw si Eloy. At makikita natin sa isang conversation na ito ang pagpapanggap niya bilang kapatid daw ni Eloy at paghingi ng pera para daw panglibing nito sa kanya, na kung saan naman makikita natin na ang Gcash account na binigay nito ay kay Eloy din nakapangalan. Kahit na dinedenay nito na hindi daw siya at hindi daw nito kilala ang humihingi ng pera sa mga tao, revealing an affidavit of denial and stated na, Gusto ko lang sana linawin, siya yung babae na naipablatter ko na sa aming barangay na pinaratangan na yung ate ko raw yung kausap niya dyan. At yung nakalagay dyan sa conversation, itong nandito, yan yung gumagamit ng pangalan ko sa Gcash account. So, natawagan ko na rin yung number niyan kung kaninong pagmamayari yung number na ang ginagamit sa number niya ay ginamit yung pangalan ko. Base na lamang sa history nito ng panlilimos sa mga tao at pagkagalit kung hindi siya nabibigyan ng malaking halaga, marami ng mga tao ang nagdududa na baka siya lang din naman ang may hawak ng account na iyon. Kaya para daw patunayan na hindi siya ang may hawak ng number at may-ari ng account na iyon, napagpa siya ni Eloy na tawagan ang number na ginamit sa Gcash ni Vincent Lukman. Hi guys, susubukan natin tawagan yung scammer na nagpapanggap na kapatid ko at humihingi ng abuloy dahil na namatay na raw ako. Hello po, magpapadala po ako ng 1K. Sino po to? Magpapadala po ako, taga saan po kayo? Pa? Ano pong Gcash nyo? 0955. Okay. 1. Oo. 73? Pakilakasan po, di ko po marinig. 7315. Binanggit nga din naman ng caller ang numero ng Gcash na ginamit sa pang-uuto. Ang tanong na lamang dito ay kung totoo ba na yun ang may-ari ng numero o kakilala lamang ni Eloy na nagpapanggap bilang si Vincent Lukman.
Noong May 27, 2025, nag-upload ng isang rant post si Eloy Alviso sa kanyang Facebook page tungkol sa isang babae na nagpadala daw sa kanya ng 2,000 pesos. Pero wrong send lamang pala ito. Ngunit sa halip na isauli niya ito, ginamit ito ni Eloy para pambili daw ng pagkain at ang naibalik na lamang daw nito ay 1,540. Sobrang galit ni Eloy habang tinatype niya ang post na ito. Dahil sa halip daw na pasalamatan siya ng babae dahil sinauli niyang pera ay naggalit pa daw ito at pinagbabantaan pa siya nito. He even stated na wala bang thank you dyan? Mag-thank you ka naman kung nakokonsensya ka pa. Dahil para sa kanya, dapat daw siyang pasalamatan dahil sinauli niya ang 1,540 pesos na dapat ay 2,000 pesos. Sa sobrang entitled din ni Eloy Alviso, ayaw nitong tumanggap ng mga pera na maliit lamang ang halaga, gaya ng piso, 5 piso, 10 piso dahil hindi daw ito sapat sa kanyang pang-araw-araw na pangangailangan. Kaya ang ginagawa nito ay sinasauli niya ang pera sa mga taong nagpapadala. Kaya nga maraming nagagalit sa kanya ay dahil ginawa na nitong trabaho ang panlilimos at pagmamakaawa. Mapa-security permit renewal man ito, sirang cellphone at kahit na birthday nito na wala namang may pake ay nagpaparinig din sa mga tao dahil wala daw itong handa na para bang responsibilidad ka namin. Magtrabaho ho para may panghanda. Lintik na birthday yan. Lagi na lang malapit na eh. Parang every month malapit na lagi birthday mo ah. Ngunit hindi pa dito nagtatapos ang lahat. Dahil para lamang maawa ang mga tao sa kanya, nagawa pa talaga nitong kumain ng panis na kanin at kahit na walang nagtatanong, ayon pa sa kanya, ang sardinas daw na uulamin nito ay inutang lamang daw niya sa tindahan. So wala akong ulam ngayon kundi ito kasi inutang ko to sa tindahan. Ito guys, napanis naman yung kanin. Ayan, panis na yan guys. Kaya sobrang ano na siya guys. So pinili ko lang yung pero ito kasi guys panis na to. Kahit panis yan guys, kakainin ko pa rin yan. Kasi hindi pa kasi ako nakakain. Bakit kakainin kung panis na? Ganyan pa talaga yan nanlilimos. Pag nagkasakit, manlilimos ulit. Tinuturuan lalo maging tamad na mga nagbibigay dyan. Hindi na tulong yun eh. Tinotolerate na nila pagiging tamad. Wala namang sakit yan. Failed rhino lang naman nangyari dyan. Ayan na naman si online limos. May 2 phone at may load pang live. Pero pagkain, wala. Pati panis kakainin. Tanga na lang maaawa dyan. Kahit na iba't ibang mga content creators na ang gumagawa ng video tungkol sa panlilimos ni Eloy Alviso, pag-call out sa kanya na mali ang ginagawa nito at pag-expose kung paano ito nagagalit kung maliit lamang na halaga ang iyong ipapadala. Tiyak na para kay Eloy, baliwala lamang ang lahat ng ito. At sa bawat araw na dumadaan, patuloy pa rin ang panlilimos nito sa kanyang Facebook page. Pag-upload ng mga larawan ng pagmamakaawa, ginagamit ang kondisyon ng kanyang mukha habang nakalagay ang sarili nitong GCash number, pagbabanta sa mga taong nagre-react ng haha sa kanyang mga post at higit sa lahat ang paghanap ng paraan para manglimos sa social media.